Oh. Yo, what's up, rockers? Parang na, robot yung Parang sinapian ako ni Bruce Lee ko eh. Wow. Bruce. Alam ko, si Chun. Chun Li. Yeah. Oh, wow. Yun! Yo, what's up? Yeah. Live na to? Ito na yun? Oh, happy Friday sa'yo, Arto. Happy Friday. Happy Friday sa lahat ng manunood at nanunood ngayon. Siyempre. At maligayang Sabado naman sa Pilipinas. Oo, maligayang Sabado. At siyempre, all the way from Vancouver, BC. Represent. Siyempre, Mr. Arto Galang. Siyempre po, kailangan natin gumalang kasi ang panauhin natin ngayon. Bigyan natin ng palakpakan. Yun! Yes, clap. Nasa background natin ang iingay. Para kay Arto. Kamusta? Okay naman, kuya. I think ginagawa ko sa buhay. Yeah. Okay naman. Maraming ganap. Pwedeng magpakilala tayo siyempre sa mga nanonood ngayon. Sa hindi po pala nakakilala, ako si Arto, isang tao lamang na minsan musikero, minsan komedyante, minsan filmer, pero in the whole thing, I'm just like a human being like you. Yeah. Oh, wow, grabe yun. Napaka-humble talaga ng ating panauhin. Kagalang-galang, Mr. Arto Galang. So, yun. Yes, kamusta, tol? Kamusta, tol? Long time okay no naman see. po. Actually, excited na magbahagi ng aking mga karanasan at idea dito sa inyo, kuya, at sa mga manonood or makikinig. At sana may mapulot silang magandang aral sa ating pag-uusapan. Siyempre may mapupulot, hindi lang aral eh. Marami kaming napulot na aral sa'yo. Nakaraan lang. Wow. Oo, pinabili mo kami. Nakabahan ako. Grabe. Kinakabahan ka ba? Excited, kuya, actually. Tsaka medyo kinakabahan sa mga itatanong mo. Baka hindi ko na aral mabuti yan. Hindi ko na pag-aralan sa school yung tanong mo. Mas gusto ko yung yung napaka-natural na sagot at reaction, face impression, lahat na gusto kong makita yan. At syempre, natural. Mas okay yun. Salamat, kuya. Pero hindi naman kita ilalaglag. Syempre, grabe ka naman. Wala namang kung ilalaglag mo ko, sana may sumalo. Oo, yun. Yan ang mga gustong-gusto namin sa'yo eh. Gustong-gusto ko sa'yo eh. Yun, parang dami ka na namang mga paiibigin siguro niyan. Naku. Sabi nga nila, kuya, okay lang yan. Okay lang naman maraming nagmamahal sa'yo. Kaysa naman maraming nagagalit sa'yo, di ba? Totoo. I agree. Pero ano ba natin i-share pala to, kuya? Wait lang. Paano ko pala siyang ma-share? Kasi may mga nagtatanong sa akin kanina pa. Ito. Nasa live na tayo sa Facebook eh. I-share ko sa... naka-live ba tayo sa Facebook, kuya? Naka-live tayo ng Facebook. Ganun ba? Bigla akong kinabahan doon. Sige, share ko rin siya, kuya, para Yan. Kwentuhan lang, walang personalan. Lalagay kong caption. Oo. Siyempre. Yan, shinare ko na. Pasensya na po sa ating mga viewers. Oo. Share ko ulit. Paano nang magtag? Sharing is Sharing is caring, sabi nga, di ba kaya? Sharing is giving? Nako, yan. Sabihan mo lang pag ready ka na kasi syempre marami tayong pag-uusapan ngayon. Anyway, actually ni-ready ko. Actually nag-practice ako kaya 7 days ako hindi nagsalita para hindi joke. Ang hirap niyan, tol. Pag 7 araw ka actually, totoo yun, kuya. Actually, totoo yun. Way back 2022.
Oo. 2021. Ginawa ko talaga yun kuya, 7 days akong hindi nagsalita. Mhm. Anong dahilan bakit 'di ka nagsalita? May isang pangyayari sa buhay ko na alam mo yun, basta Hmm, nagalit ako nun. And sa sobra. sobrang galit ko, may mga nasabi akong words na sobrang pangit, like parang, "That's too much." Kanino mo Kasi yun, nasabi, family or kaibigan or yeah, family, mm. sa family. So hindi ka Then nung na nasabi ko yun, tapos nagdasal ako, I pray, tapos sabi ko sa sarili ko, "Hindi ako magsasalita." And 1 week akong 'di nagsalita sa work, nag-aalala sila sa work, hinanapan akong doctor's notice, kahit sa tapos bahay customer nag-aalala. service ka pa 'no? Ha? Tapos Ano, ano? customer service pa yung work mo 'no? Buti na lang hindi nung mga panahon na yun kuya. Sabi ko sa ako nag-work dun, tapos ayun, pero yun, naka-survive naman for, 7 days. Mm, And yun, masaya ako na naka-survive kasi ang dami ko ring natutunan through that hmm, ano, ano ba yung matatawag mo diyan, meditation or I don't know. mm. Pero yeah, 7 days akong hindi ako nagsalita. Kung ano Wow, isinusulat ko na lang tsaka mm. sign language, and ang dami ko ring Ayun, natutunan dun na parang sometimes hindi mo na rin pala kailangang magsalita para alam mo yun. parang pinarusahan mo na lang yung sarili mo nung time na yun, 'di ba? Yeah, kuya, parang parusa na may kasamang ano, kasama siyang, aral, Mm, parang gano'n. okey. And yun parang gano'n. Siguro parusa, siguro isa din yun Nga, masabi mong parusa. parang oo, parang yun ang naramdaman ko sa sinabi mo, parang binigyan mo lang Yeah, ng ano yung sarili mo para ituwid yung nagawa mo, parang oo, gano'n. parang gano'n kuya. Pero So yun, masaya, masaya. Hindi ko na rin siya na-practice ulit kasi nakakaba, kasi kinakabahan din sila sa bahay nun, eh. Baka di na raw ako tuluyang oo, magsalita. Pero after naman nun is, ayun, nag-celebrate kami dito sa bahay mm. pagkatapos nung nagsasalita. Nagsabi ano bang pinakaunang word na binanggit mo after kang hindi salita? I love you. I love you? Yeah, Sa parents mo yun or ano? yeah. Nice. Sinabi kong gano'n like, yun, I love you. Oo, siyempre maiiyak sila sa nabanggit mong yun, 'di ba? Pero bago natin ungkatin lahat ng mga buhay-buhay ni Arto, umpisahan Uy, natin siyempre, like kailan ka ba dumating ng, Canada tol? actually kuya 2016 ako dumating ng Canada. Oh, April 25, oo 2016. April din, Yeah, April din. April 25. Oo, ako 13, April Pero 13. 2016 din kuya? Ay hindi, 8, 1994. grabe. Grabe ka. Di 2004. So Yan, matagal na rin, 20 years. Yung 2008, tama ba 2008, oo, 2008. oo. So, Kaka-graduate ko ng ano April nun kuya, din, kaka-graduate ko ng high school. mm. Kamustang Yeah. ano, kamustang dating mo dito nung 2016? Anong balita sa'yo? 2016 siguro ano kuya, feeling ko nung dumating talaga ako rito, I'm just an OFW, alam mo yun? Yung magtatrabaho lang ako tapos uwi ako ng Pilipinas. Medyo ano, medyo magulo, hindi siya gano'n kaayos siguro. Ang nasa isip ko lang no'n, magtatrabaho ako dito, mag-iipon ako tapos uwi na ako ng Pilipinas, parang ganyan. So, every year no'n o wala pang isang taon umuwi na ako kaagad, Mm, parang yung gano'n. Kasi hmm, medyo makalat, hindi oo, hindi kasi expect na mapupunta din talaga ako dito. Kasi bago ako ah, magpunta dito, nagwo-work na ako sa Pilipinas tapos kinuha ko yung pangatlo kong course. Nag-IT, tapos na ako ng IT no'n, nag-culinary, tapos I work for 2 years na rin sa Manila. Tapos after nag-work do'n, nag-business. Tapos napagdesisyonan ko, sabi ko gusto ko talagang maging guro, gusto ko talagang maging teacher. oo, Kasi dapat lang kasi yeah, ang dami mong tinuro sa'min, eh. so gusto ko talagang maging teacher kuya. So Oo, ayun, so nag-take ako ng, education kasi ano lang yun, parang isang taon na lang siya kasi maki-credit na yung mga major na lang yung kukuhanin ko kasi yung mga minors meron na ako, 'di ba, parang mm, gano'n. mm. Tapos habang tine-take ko yun, biglang Dito sa dumating yung, Canada, dito oo, sa biglang dumating yung sa Canada. hmm, So parang parang alam mo yun,
Sabi ko like, "Oh, paano na," 'di ba? Parang Oo. babalik na naman sa start. So ayun, pagpunta ko dito parang nasa isip ko lang, ipon ako ng pera, uwi na ako ng Pilipinas, 'di ba? Nag-iisa bang anak si ano, si Arto? Ay hindi kuya, may mga kapatid ako, pero I grew up kasi sa ano, eh, sa mga lolo't lola ko tsaka sa tita ko. Shoutout kay Mm. Ateng, Hello, Ningning shoutout. Galang, ayan. Oo. Tapos kay mami tsaka kayla tatang. Kaya ayun, parang eto rin yung parang pinaka-first time ko na matagal ko talagang nakasama yung family ko. Oo. Kasi kaya parang masabi ko rin parang ano ako, eh, parang uniko iho nila doon. Oh, okey. Yeah, parang gano'n siguro Pero kuya. siyempre pagdating mo dito, nanibago ka sa lahat kasi akala mo matatapos ka then biglang iba ulit, restart. Dahan-dahan po yung nag-ano, eh, dahan-dahan din talaga siyang nagbago, eh. Mm. Dahan-dahan siya nagbago na yung parang yung tinitignan ko, parang dahan-dahan siya kasi yun nung mga siyempre napapalayo ka na tapos nung umuwi ka, parang hindi na gano'n, yung may kanya-kanya na din, 'di ba? Hanggang sa siguro 3 years pa or may mga nangyari pa sa'kin bago ko na-realize na like, "Yo, Mm. kailangan ko ring mag-build dito," you know? Oo, pero Kailangan ko rin mag-build. habang Mm, tumatagal medyo, mm. kumakalma na rin yung sitwasyon mo like at least naa-adapt mo na rin yung Oo, life. parang gano'n kuya. Parang, oh, gano'n pala kailangan ko rin palang unahin yung sarili ko or kailangan ko muna yung ingatan yung sarili ko or mahalin ko yung sarili ko bago ko mahalin yung ibang tao, alam mo yun? Kailangan ko munang matutunan sa sarili ko bago ko mai-apply sa iba. Oo, Parang tama. yung gano'n kuya. Oo, Mahirap yung first 3 years dito. I'm doing like 3 jobs oh, sa wow, isang araw. Yeah, like, shoutout sa mga naging kaibigan ko dito, yan sila Mark, yan sila Seal, sila shout Mick. out. Yeah, kasi before kuya talaga, to be honest, ang first job ko rito is like graveyard shift, like 10 PM to 6:30 AM. Oh, wow. Then ang next job ko is like 9 to 6. Hmm, ano yun? Tatlong, Yeah, right? oras lang yung relax mo sa ano, then kakain or ano, then Yeah, trabaho. ang tulog ko nun sa bus, ala akong service nun, talagang Oo, tamang walk lang. grabe, grabe Gano'n yung for sipag for mo. for 2 years siguro hanggang sa nangyari is, nag-collapse na ako like, like, you know, siguro sobrang pagod or what, ni-remind ako ng sarili ko like, "Yo, tao ka lang, yo." Mm. Oo, hindi And tayo robot. ayun, yun after nun, bumili ako ng sarili kong gitara, first time kong bumili ng gitara na galing sa sarili kong bulsa. Oh, wow. At yun, binago niya lahat kuya. Sabi Mm. ko sarili ko instead na double job, yung isang job ko ilalagay ko na lang sa mga bagay talagang gusto ko, Oo. you Siyempre. know? So, may full-time job ako and I'm doing my thing, I'm doing music. Kaya gitara, skate na. So ayun, marami ka ulit maririnig na like, "Oh, Oo. ano na naman yung style mo, like karon nagbago ka na, 'di ba?" Like, come on! Yung gano'ng moment kasi siyempre yung mga alam niyo po 'di ba, mga titita, mga Oo, ano, oo. balik ka na Yan, naman sa totoo dati yan. mong style na yun nga, gano'n na naman. Eh, sabi ko like nakikinig naman ako, I care naman sa sinasabi nila pero hindi rin nila naiintindihan yung ano, eh, alam mo yun? Oo, Yung biruin mo pinagdadaanan mo na tatlong trabaho, kailangan mo ring bigyan ng regalo yung sarili mo doon sa kaya mga kaya pinaghihirapan mo, eh. Importante kaya yun. Oo. madami, masaya. Masaya, pero I'm happy din na naranasan ko yun kuya. Kasi Mm. I think isa rin sa mga naging dahilan yun kung bakit sinasabi nila sipag ko daw, ganyan. Sipag pa nga or alam mo yun, kasi para sa'kin like easy lang 'to, hindi pa 'to yung talagang it's not tough, 'di ba? Hindi siya Oo. gano'n kahirap, hindi siya gano'n kahirap. Wala pa doon yung time na may asawa, may anak. So, hindi pa Wala yun. pa, Nandun pa wala sa pa yun ano pa, kuya. before pa yung mga ganong hirap na sinasabi nila, 'di ba? Mm, Pero yun nga, nabanggit mo music. Paano naman yung yung sila. naging connection at paano mo nakilala sila Ate Joanne, Chicken Star, at yung the rest ng grupo? Kasi kung maalala mo na-meet kita sa isang gig, eh, sa Mhm, Richmond, 'di ba? May gig yung
Doon ko sila nakilala nila Andrew ng Las Remenes. Oo, kuya. So yun, nakakatuwa. Ang unang napansin ko sa'yo kasi kung ano yung suot mo ngayon. Ay, salamin ko. Yung salamin. Sabi ko, Bash Stampede yan Ako. Yeah. So, Actually, eto dream ko talaga 'tong salamin na 'to, kuya, since grade school. Oo. Kasi may napanood ako nun na parang, kung fu movie. Ano yun? May nakasalamin na ganito, ewan ko kung ano yung title ng movie na yun. Kung Pao? Hindi siya Kung Pao, basta mga Ano, mga Shaolin movies yun, eh. Hindi ba si Tapos yung Stephen Chow Chinese. yan? Stephen Yeah. Chow yung dalawang Chinese kalaban. Kung Fu Hustle ba yan? Ay, Kung Fu Hustle din yun, yung mga ganyan. Tapos nakita ko kay Bash Stampede. Oo. Tapos mahilig lang din kasi ako sa salamin, tapos ito yung salamin na parang naaangasan ko. Oo. Tapos 3 years ago yun, nakita ko siya online. Tapos yun, in-order ko. Umorder kaagad ako 20. Ano, binenta mo yung iba? Hindi, kuya, kinip ko kasi sabi ko like, kailangan ko tong i-keep. Hindi ko siya ibinenta or what. Basta ikinip ko lang siya para marami kong reserba kung masira or what. Okay. Talagang style lang talaga siya, eh. Oo. Yeah. Hanggang so meron Una kang bumili ako 5, ganyan. tapos sabi ko makabili pa nga ulit, ganun. Try natin iba yung kulay. Oh, nice. Mahilig ka pala sa ganyan, Pero ano lang yan, pang style lang kasi for sure wala kang Yeah. hindi mo nakikita yung Ano lang, meron fashionista lang talaga ako yan na hindi Oo. nahalata, alam mo yun. Yun. So yun, paano kayo nag-umpisang magkakilala ng mga grupo diyan like yung Chicken Stocks Actually, sila? kuya, yun nga, 'di ba, nagigitara-gitara din, talagang mahilig na ako sa banda way back before. Umattend ako ng mga dutdutan, yung mga event sa Manila. Tapos pagdating dito, nabalitaan ko na darating yung Urban Dub tsaka Prangko. 2018 ba yan? Yes, sir! 2018. So lately ko lang talaga sila nakilala. Yun nga, nung after 2 years kong dire-diretso ng work dito, nag-take na ako ng break na, alam mo yun, parang, medyo chill ka na lang, 'di ba? So ayun, attend na tayo ng mga gigs, naghanap na ako ng yung mga trip ko talaga dati, gano'n. So ayun, punta ako sa kanila, tapos habang dun sa labas ako, kasi walk-in lang ako, hindi rin talaga ako sanay na bumibili ng mga online. Mm. Hanggang ngayon naman, so walk-in ako dun, ako lang mag-isa. So pagpunta ko dun, nakita ko ni Ate Joanne, sabi niya ayun, parang sa tugtugan yung for Oo. Urban Dub and something. Tapos sabi ko, "Yes po." Ayun, winelcome nila akong gano'n. Tapos yun, hindi rin naman pala natuloy yung Urban Dub tsaka Mm. Prangko. Wow. Hindi siya natuloy, hindi ko alam, sabi ko like, Mhm. gano'n po ba? Oo. Malungkot pero masaya din kasi na-open ako sa scene na gano'n hanggang Oo. sa ayun, tapos nagkakitaan sa social media, sa Facebook. Mm. Na nakita nila yung mga ginagawa ko sa buhay, kung ano-ano. Oo. Tapos yun, hanggang sa na-invite na ako. Actually, nag-start na talaga yung invite nila is nung 2020 na nagkaroon ng Oh, pandemic. before pandemic. Pero hindi mo pa nabuo yung Pandemic. Kuya? hindi mo pa nabuo yung banda mo na yun, yung Arto Wala. Actually, Palakpak. yung banda, kuya, last year lang siya. Oh, last year lang. Last year Nice. lang. So, anong nangyari dun, pandemic nun, ako kasi mahilig talaga akong mag-live sa may WhatsApp Rockers, may ginawa akong page na WhatsApp Rockers. Oo. Channel siya para sa mga rockers. Kasi parang na-predict ko nung 2019, sabi ko magsasarado 'tong ABS-CBN or 2018. Kaya sabi ko Oo. mag-aartista na lang ako, hindi, joke lang. Hindi, dun kasi ako yun, parang ganito lang din, nagpa-podcast ako, pero Oo. ako lang mag-isa. Just like Oh, sharing okey. my thoughts. Mm. Hindi pa uso yung Yeah, mga yun ang podcast na yun may ang yun ang pinakilala ni Ate Joanne sa'yo na gaganito rin podcast, vlogging, gano'n. So Hindi ko pa talaga totally alam na yun yung mga tawag dun, kasi nung Oo. mga panahon, kuya, hindi ko alam yung mga proper words sa mga ginagawa ko, Oo. So, I'm just like Basta doing it ginagawa for mo lang. fun. Oo. Basta ginagawa ko lang siya hanggang Oo. sa napapansinan nila na yung kupal na 'to. Hanggang sa napansin na nila ng napansin kasi papampam nga ako, eh.
Or hindi Oo. naman sa papampam, pero I'm just like sharing my thoughts, 'di ba? Hindi naman gano'n ang tawag diyan siguro kasi para sa akin, ah, katulad namin wala sa amin yang ganyang confident, eh. Napansin mo yung time na yun na makakasama tayo, mamaya ikukuwento natin yan. Pero Sige, sige kuya. yung ganyan part, hindi lahat ng tao may ganyan, eh. In a nice way, kasi may mga Uy, taong kupal thank you, talaga na parang kupal talaga sa mhm, scene, right? Pero yung mhm. kupal, hindi naman siya tawag kupal pero in a nice In a way. good way, in a In good a good term, way, in a yeah. nice way yung walang ma-o-offend, 'di ba? So yun ang galing mo, cool. Para sa'kin cool yun, eh, cool. Thank you po kuya, Oo, ayun. Tapos yun nag-start na ron sa WhatsApp Rockers, kaya ang tawag nila sa'kin ng dati WhatsApp Rockers. So sabi oo, ko nalilito ako like, ba't WhatsApp Rockers yung tawag sa'kin, eh, ako si Arto. Ano ko oo, lang yun parang channel or what. So parang nagkaroon sila ng, parang confusion. Pati oo, ako na-confuse, eh, like ano ano ba yun, parang nakikita raw nila alter ego or what. Pero ayun nga, parang sabi ko nga na yung WhatsApp Rockers parang page siya para sa mga rockers and oo. everything. And yun, nakikita Pero nila kumakanta ako dun, naggigitara, and nakitaan na ako ng potential. oh, wow. Potential hindi, nakitaan lang ako ng kapal ng mukha actually. Alam mo yun, nakitaan lang ako ng kapal ng mukha Confident, sa mga tol, ginagawa confident. ko. Hindi yun kapal, parang napaka-confident ni, Arto, eh. Parang, kumbaga dapat, frontman ka ng banda, kailangan mong maging ganyan, eh. Kaysa yung nakatayo Uy, ka lang or ano, 'di ba? yeah. So, yeah, Shoutout kayo sa maraming mga viewers natin pala oo. sa ano, sa shoutout sa kanila, sa mga tito ko, Oh, ito, kila Kyle, kila Kuya Jeff, and kila Ate si Joy. Sa Philippine oo, Fest, sa kila Cedric, kila Ate Joy, yan. pinapakita ko dito sa ano, sa screen natin, umpisa natin Oo, si Sir tito ko Vergala. yan kuya, tito ko yan, konsel ng Ito, Lauro yan, ng barangay. yan, kamusta po? Shoutout, shoutout. Shoutout po sa inyo. Actually, Oo, isa rin siya kuya sa when it comes to music, siya yung oo. tito kong isa rin sa pinakamalaking na ambag sa musika. Oh, Kaya ako okey. naging fan din talaga kasi isa sa mga influence ko talaga, pinakamalaking influence is like Francis M. Oh, okey. Siya, ayan sila Kuya Ber, sila Kuya Abra, kaya kuya lang tawag ko kasi I grow up with them. Oo. Yeah, yung mga Yeah, tito ko, Philippine Fest, mabuhay. sila Oo, sila Ate kuya. Joy from Dubai, shoutout po sa inyo, Cedric Espiritu, Yeah, yun sila mga ayan DeAndre. mga kabanda ko rin yan kuya. Nice, oo. Sana So ma-meet yun, ko ganun kayo. lang. Sa WhatsApp Rockers, dun talaga nagsimula lahat yun, sa WhatsApp Rockers kuya nung nagka-connect ka sa kanila. Mm. So gitara ako dun, kuwento ng kung ano-ano, mag-share ako ng mga ideas ko, mga thoughts, mga conspiracy theory, Oo. hanggang sa kasi ano yun, eh, pandemic, so lahat bored, walang ginagawa, 'di ba? Andun lang sila sa bahay, Totoo. hindi sila makalabas. Ako naman opposite, ang ginagawa ko nun nasa labas pa. Hindi nga ako kasi nga sorry po talaga sa mga ano, sa mga masasagasaan natin dito na mga hindi ako Okey gano'n lang talaga yun. naniniwala nun, 'di ba? Like parang it's Ano just ba ano yun? lang, eh, Ano ba yun? yung COVID nun kuya, 'di ba? Dun kasi Oo, nagsimula kaya nila ako nakilala, eh. oo. Kasi Ano nga bang ako sinasabi mo about COVID dati? na parang ano nga lang din ng lahat naman tayo is mamamatay din, so enjoy niyo na lang yung buhay, 'di ba? Parang parang mga gano'ng moment na parang 'di nga ako natatakot yung kung mahawa ako, magka-COVID ako or what. Parang sinasabi ko, parang ano lang din 'yan, normal na sipon or lagnat. Kasi kasi sabi nga parang naging number one naman talaga nun na cause of death is like heart attack, right? Mm. So Ano naman parang baka siguro, meron siya, pero yung kung sino yung may mga previous or may mga sakit mhm, talaga, sila yung maapektuhan mga talaga, 'di ba? naapektuhan. Yeah, Pero yung kung maganda yung immune system, siguro system mo, hindi ka magkakasakit. So, gano'n mm. siguro yung sitwasyon talaga. Yeah, basta yun, gano'n lang kuya In-exaggerate hanggang lang sa nila kumbaga 'di ba, yeah, parang in-exaggerate. gano'n sa'kin parang gano'n kuya yung sinasabi ko, pero siyempre ayaw nila, Mm, gano'n. Tapos yun, ako tuloy-tuloy lang din, lalabas ako, tugtog, ganyan, hanggang sa
yun nga, parang naging vlogger yung dating. Oo. Pero, yeah, yun na yung naging parang dating sa kanila, vlogger, right? Yeah, Tapos ano lang, ayun. yun nga sabi mo enjoy yung mga time na yun kasi siyempre nasa loob lang tayo ng ano, ng bahay, kwarto, or siyempre family mo lang nakikita mo, hindi naman kayo laging mag-uusap buong araw yan, siyempre 'di ba? So, hahanap at hahanap ka ng gagawin para siyempre ma-satisfied mo yung Yeah. araw mo. Yeah, yung gano'n kuya. So So yun. yun, ayos Hanggang sa ayos nakita yan ko silang kasi lahat. oo, and then nabigyan mo ng entertainment kumbaga yung mga ibang tao na wala ring magawa sa mga Yun araw na nga yun, kuya. 'di ba? Kaya masaya din, nakakatuwa din talaga at, may natutuwa, merong hindi, 'di ba? Kasi marami ka ring maririnig na ano, ba't gano'n daw, ba't gano'n ako, 'di ba? Rockers ako, eh. Oo. Siyempre 'pag rockers, minsan wala ng pakialam yan sa ibang Yeah. sinasabi. Ginagawa niya lang yung gusto niyang gawin, express niya lang yung gusto niyang gawin para mapasaya niya yung sarili niya. Kung masaya kayo, di thank you, 'pag Yeah. hindi, thank you na rin. 'Wag niyong Parang sabi ko panoorin nga kuya, yung parang content 'pag ko, sinabi gano'n. kong rockers ano, we care but we don't give a fuck, you know? Yeah, Parang oo. gano'n, like, Oo, yung nag-aalala naman kami pero, you know, sige okey na, alam mo yun? so Gano'n lang, I care siyempre, naman, eh. alam mo yung ano, ito second meetup natin, nung last time with the Itchyworms, 'di ba? Oo nga kuya, oo. So yun yung Actually hindi kita nakilala nun kuya, eh. Di mo ako nakilala, grabe naman. Ibig sabihin di tumatak yung itsura ko or kung ano man yung nakita mo nung Hindi naman ano, hindi yung kaagad na, "Uy, si kuya yun, ah." oo. Hindi siya kaagad na kasi nagbago yung buhok mo, eh. Oh sige, agree. Oo. Oo, medyo Hindi, mahaba nung siguro huli ko yung lang dati. nakuha tapos nung nagkukuwentuhan na, "Oh, shit si kuya pala yun." Oo. Hindi ko hindi ko napansin na Ilang ano kaya oras mo na-realize yan tol? ano kuya, nung kumakain na yata tayo tsaka ko na-realize na ikaw yun. Kasi nga 'di ba andun lang Kumakain ako saan? Teka. sa ano, sa may, yung tawag dito, yung sa may Richmond, yung kumain tayo dun. Hindi na Richmond. 'Di ba kumain Kalimutan tayo, ko na. nag-hotpot tayo after nung ano, after nasundo. Teka, kasama ka ba nung unang sundo sa airport Oo, 'yan? yung unang sundo kuya, yung unang sundo Dun yun. sa ano, sa hotpot. Oo, nung una 'di ba andun ka na, pero hindi pa ako ano, hindi kasi lumalayo-layo ako 'di ba? Hindi Oo. naman ako nandun kaagad. Tapos nung nagkukuwento-kwentuhan kaya it takes time talaga bago ko "Oh, si kuya pala yun." Na na-realize mo Yun, ng ano. oo, tsaka ko Ilang na lang oras yun na-realize tol? talaga na Ilang oras yun? oo, matagal Matagal yun, din talaga. Kaya hindi ko talaga na ano, napansin na si kuya pala yun. Okey lang, Huli ko nang na-realize na yun. okey lang kasi siyempre Pasensya na, maganda honest yung lang kuya, honest lang talaga, sabi ko oo, nga na okey ano, lang yun kasi minsan 'pag mahaba ang buhok ko at maiksi, iba yung itsura ko, lalo na 'pag may bigote o kaya wala. naalala ko nga binati mo ako nun, yung sa salamin ko Oo, 'di ba? Tapos oo. sabi ko dun na ako nag-start mag-isip, sino ba Sa yun? airport yun, binati kita sa Oo, airport, sa airport. Sabi ko, sino ba yun? Nag-isip nga ako agad, sino ba yun? Oo. So hindi ko na ano, tapos yun parang natanong ko na lang yata, siya ba? Ako yun ate yun, parang yun. Kaya Nice. comedy din, eh. At least, naalala mo after couple of hours na Yes pagsasama. naman, Oo, yeah. kasi, Shout out. 4:00 yung ano, sa airport yata, 4:55. Oo nga ako And yan, then eh. nag-dinner tayo ng mga 8:00 na or something. So, ilang oras din yun, 'di ba? So, Oo, tsaka pero hindi ang ko rin kasi napansin, eh, andun ako sa focus ko na andito lang ako, yung susunduin sila or what. oo, Hindi naman ako masyado nakipag-mingle around nun, eh, 'di ba? Andun yeah. lang ako, Okey lang yun, okey lang. picture-picture. Yeah, Pero sorry. ang pinaka the best is yung, the next day, yung the next day ang pinaka the best. Kasi Oo. dumating si Kuya Jugs, 'di ba? Sige, sige Judes, Oo, and then, shoutout sa kanila shout ako nandiyan, shoutout sa oh. Filipino Festival, busy. Patay tayo diyan.
Patay tayo Uy! dyan. Uy! Kuya Jug. Lagot tayo. Ito na yun. Uy! Arthur! Uy, teka lang, wala. Mukhang Punta ka na. CCTV. Wow. Na-starstruck ako sa'yo, kuya. Lagot ka. Pagkatapos ng pinagdaanan natin, nasa starstruck ka pa rin? Yeah, hindi. So, yeah, kuya. Hindi ko rin expect, alam mo yun. Like, yeah. Pinapanood ka lang namin sa TV eh. Sabi ko nga eh. Tsaka yung mga tito-tita ko, parang pag andyan ka, like, oh, totoo nga, nakikilala na si Arto, di ba? Hindi tipong kwento na lang. Kasi, no, patunay. Yung mga ganun. Kaya, masaya kuya. Like, wow, salamat po. Na-surprise ka, no? Yeah, like, wow. Surprise! Kamusta kayo, mga pare? Okay naman, Okay Kuya naman, Jug. kuya. Ito, yeah, wow. Oo. Hi. Dito na ako sa TV. Hello, ate. Dito na ako sa TV. Ito yung pamangkin mo. At ito, kasama mo na yung pinapanood mo lang sa Showtime. Like, wow. Oo. Pagkakwentuhan namin, Kuya Jugs, yung time na yon na dumating ka eh. So, yun yung sinamahan mo kami sa jazz sa ano na yun, bar, di ba? Oh, wow. Ang ganda nun. Ano pangalan ng bar na yun? Guilt and Co, kuya. Guilt and Co. Guilt and Co. Yeah, ang ganda nun. Ganda ng tunog, no? Yeah, sobrang sulit. New York vibe nga eh, sabi ko sa'yo kuya, di ba? Parang iba, hindi rin siya ganun ka, parang underground din siya, hindi siya ganun nalalaman ng iba. Literal na underground siya, sa baba siya eh. Yeah, literal na underground. Yeah, totoo, literal na underground. Hindi mo akalain na meron palang paradise sa ilalim doon, di ba? Galing eh. Galing kaso pinalakad mo kami ng 30 minutes pare. Okay na sana. Layo lang na nalakad natin eh. Actually, nung nangyari talaga yung kuya, kasi sabi ko nga, yung pinakamalapit sa inyo nun, yung Roxy, right? Malapit yung Roxy, pero medyo kagulo eh. Yeah. Hindi siya ganun kaayos eh. Tapos, ang first choice ko talaga, dalhin kayo Guilt and Co. Kaso nga, sabi ngo, mas malapit dito yung Roxy. Eh, sabi nyo, ayaw nyo. Pero sa akin kasi malapit lang yung ganong lakarin, 30 minutes, not bad. Walang yan. 30 minutes. Okay lang. Actually, okay lang naman. Kaso, late na, umuulan, alam mo yun? Oo nga, oo. May mga zombie. Yeah, actually, nung andun talaga, kuya, talaga ang tumatakbo sa isip ko yun, talagang kinakabahan ako noon, na nahihiya. Di ko kasi alam kung pagdating natin doon, baka sablay din sa inyo yung place, di ba? Kaya parang kinakabahan ako noon. Sayang nga eh. Sana nag-taxi na tayo diretso doon, no? Para mas matagal tayo doon. Ang ganda ng place eh, no? And then, parang nandun yata yung kakilala nyo eh. Nung time na yun. Yung hinahanap nyo, ano pala siya? Soundtech. Si Kuya Jugs. Yeah. Hindi, ganito yun. Hinahanap niya Si Matt Storm. Ano yun? Parang na-discover namin na music ng asawa ko sa Spotify lang. So, kasama siya dun sa playlist ng asawa ko. Yung asawa ko dati DJ kasi dati sa radyo. Anyway, meron siyang playlist, tapos kasama si Matt Storm dun sa playlist. Tapos nalaman namin na taga Vancouver siya. So nag-message ako sa kanya. Sabi ko, do you have a gig on November, October 30th ba tayo? Yeah, October 30th or 31st in Vancouver. Because I will be flying with my band to Vancouver. Tapos sabi niya, sayang wala. Nagtagalog siya, no? Hindi. Sabi niya, wala. Yun pala, nandun pala siya, nagtatrabaho pala siya dun sa pinuntahan natin, R2. At dahil sa iyo, ikaw may kasalanan. Hindi, ikaw yung reason kung bakit tayo napunta doon. Kaya maraming salamat sa iyo, pare. Sayang, oo. Yeah, salamat. Ako, sobrang saya ko din, kuya, na hindi ako nag-no.
Alam mo yun? Totoo. Na sige kako. Kasi ala naman talaga sa plano din kuya eh. Ala talaga sa plano ko na pupunta ako doon or what. Tsaka pare lahat sila kunwari, yung mga ibang volunteer. Ang dami ibang volunteer eh. 'Di ba from Chicken Star and from everyone, 'di ba? Pero ikaw lang yung sumama. Si Jomari, 'di ba? Parang dapat sasama si Jomari pero ikaw lang yung sumama. Kaya talagang nakasulat 'yun na mag-bonding tayo ng 30 minutes sa ilalim ng ulan ng Vancouver. At ilang oras sa loob at ikaw pa rin yung nanalo sa amin, Arto. Uy. Panalo talaga si Arto kasi magandang karir mo, 'di ba, Arto? Oo. Karir ko, ala akong karir kuya. Meron, malapit na yan. Oo. Boy, salamat. Sana magdilang anghel ka kuya. For sure. Yeah. Pero masaya ako actually talaga nung gabi rin na yung kuya nung na-pull out yun, like ang yabang ko eh. Alam mo yun, doon talaga ako mayabang pag uwi ko eh. Yung ando lang ako sa loob ng sasakyan, ang yabang ko sa sarili ko doon, like nagawa ko yun. Diba? Kasi ang bait ng pagkakataon na yun kuya. Sobrang solid ng pagkakataon. Karirin mo na yung pag-host ng mga show dyan. Diba? Karirin mo na kasi konti lang yung mga makakapal yung mukha tulad mo. Hindi, I mean it in a good way. I mean it in a good way. Hindi, seryoso. Kasi yung ganyan, hindi naman lahat ng tao nabibiyayaan ng ganyang ganyang confident, kumbaga. Confidence, tama, di ba? Ayun, yun lang. Karirin mo na yan, pare. Kasi hindi ko rin kasi alam kung paano siyang kakaririn kuya. Unang-una, hindi ko din alam kung paano siyang kakaririn. Kasi nagkakaroon lang din naman talaga ako mga opportunity na nakapag-host ng mga events dito. Pag yan, na-invite nila Ate Joan na mag-host ng mga gigs. Pero kadalasan din is like hindi niya ako nakukuha kasi nga masyado ako maligalig, masyado ako masiyahin. Minsan parang kasi minsan meron din silang mga tawag doon, mga standard sa pag-host dito. Yung mga ganun kuya. Kaya ako, I'm just like trying to be me lang na kung paano kung papasayin yung tao, bawal yun siguro practice. In short, practice pa. Oo, practice lang. Practice lang yan kasi kaya mo yan. Kikita kayo ulit ni Kuya Jubes. Di ba no, B-Boy? Oo. Ang galing mag-host na ako sa Showtime. Gusto mo? Yun. Sobrang confident niyan, Arto. Joke lang yun, kuya. Kung papasok lang naman. Sobrang sobrang cool nito ni Arto. Kasi bihira lang na ganyan ng isang tao. Ako rin, mahihain din ako. Sa totoo lang Mahihain. Oo. Kung hindi mo kausapin. Iba naman ang talents mo. B-Boy. Yun, thank you. Diba? Anong talent yun, Kuya Jugs? Sayang nga Hindi tayo nakasama sa buong biyahe Pero kuya, sa susunod, di ba? Mga ganyang pagkakataon. Malay mo si B-Boy pag may mga gigs sa Toronto o kung saan man baka kunin ka ni Diba? Baka naman kuya, pinaringgan ka na ni Kuya Jugs baka naman. Magkakaroon si B-Boy ng tour with Join the Club, JTC. Kailan ba 'yon, pare? Yeah. Sa April. Wow. Sa April, no? Saan kayo papunta, Kuya Jug? Sa Showtime niyo na or? Dito. Hello. Yun. Yeah. Inaabangan po ng lahat sa Antortis. Vice Ganda. Yeah, Vice Ganda. Grabe. Thank you, Kuya Jugs, for coming. Hello. Yeah. Sige lang. Papasok lang ako doon sa dressing room ko. Ayun, no? Sana andun sila, Wala. Daming bisita. Daming bisita, kung sakali.
Arto. Ang dami nating bisita. Salamat, Kuya. Then, Kevin. Kuya Bipoy, Kuya Jules. Oo, nagulat ka, Arto. No? Oo, Kuya. Paano namang hindi? Shoutout pala sa kapatid ko, kay Aidan Galang, kay Dodo, kila Paibi, sa mga... Yung ito pala mga taga-Canada, si Direk John Moll, DJ Hello MOD. po. Ayun, sige, bye-bye na guys. Thank you. Sige, Arto, ingat. makabait ka. Oo, Kuya, magkikita tayo sa finals. Rock and roll. Rock and roll. Alright. Kuya. Ingat. Salamat Thank you, sa Kuya Jude. pagdaan. Bipoy, ingat pare. Thank you. Ingat kayo. Thank you. Bye-bye. Yun. Wow. Ano to? Nagpawisan ako dun, Kuya. Nagulat ka, no? Oo nga. Oo nga, Kuya. Yun ang surprise na ibibigay namin sa iyo. Di ba? Nagulat ako doon. Kinilig yung bayag ko doon, Hindi ko rin expect si Kuya. Hindi, isa rin ako sa natuwa sa'yo sa time na yun eh. Lahat naman ng nakasama natin is welcoming, Ate Joan, Joms, sila Lon, syempre Groove Entertainment, lahat kayo dyan. Natuwa kami, pero syempre yung specific time and date with Arto Galang kasama ni Kuya Kel at si Kuya Jugs. Iba yun eh, sila Rap. Ang buong grupo, vibe band. Nakakatuwa eh. Yung moment nating magkakasama nung gabi na yun. Kuya. Parang outside music. Yun. Outside music, ganun. Sana nakasama natin lahat, di ba? Pero unfortunately, hindi naman available lahat. So, yun, nakakatuwa. Pero nagulat ka. Nagulat ako dun, Kuya. Actually, para ako naiihi bigla. Sige. Yeah. Ano natin? Pero okay naman, Kuya. Shout out sa mga, yun, tulad nun, no? Join the club nga pala, Kuya. Solid yun. Grabe naman, ang hirap mo namang i-surprise na naman. Wala na. Hindi, joke lang. For sure yan. May spot ang arto.ph para magpasaya. Arto Band, Kuya. Like, yo, Cedric, kung nandiyan ka man, nakikinig ka. Nanggaling na kay Kuya Bipoy, may spot daw tayo. Hindi, actually, big fan din po. Eto, lalo na siguro Cedric isa rin. Pero I'm a fan also ng Join the Club. Oh, wow. And yun. Salamat, Kuya. Okay. Solid yun. Si Kuya Jugs na nagsabi. Nandilakad. Lakas ng bakar natin. Thank you, Kuya. Grabe. Oo naman yan. Pero, hindi, nakakatuwa talaga, Kuya, yung mga nangyayari talaga nun sa maiksing panahon. Ang dami talaga naganap nun eh. Di ba? Parang outside music is... mahirap ikwento lahat eh. Baka magalit eh, di ba? Oo nga, wag na Kuya. Baka ano pa yung mga kwento mo ba? Wag na. Hindi ko na ikikwento yun. Pero ano na lang, bahala na sila doon sa sinabi kong sa title natin, yung Chick Magnet. Hindi naman ikaw yung lumalapit eh. Diba? Marami talagang lumalapit eh. Oo. Yeah. Hindi naman ikaw yung lumalapit. Lahat sila lumalapit. Parang ikaw yung buhay lang at lahat yung zombies. Alam mo yun? Ano na to? Parang gusto kong kainin eh. Parang, burn. Saksi naman kayo nun, Kuya. Di ba? Wala naman tayong ginawa nun. Ano lang talaga tayo. Napansin lang tayo. Hindi, ikaw yung pinaka-cool na taong nakilala namin. Nakilala ko. Wow. Namin, diba? So, lang yun. Pang-akit lang yung sinabi kong Chick Magnet. Oo nga, sabi ko, baka mag-expect silang pogi yung eh. Oo. Mag-expect silang pogi yung guest mo eh. Alam mo? Hindi naman about sa looks yan eh. Yung charisma ba at confident sa sarili. Yun eh. And then, siyempre, walang katotohanan yan. Walang katotohanan na Chick Magnet si Arto. Yeah, hindi. 50% joke. 50% true.
Pero ano, tol, syempre, balita ko may bago kang kanta. Oh, yeah, kuya. Actually, yung kanta talaga na yun is like, naisulat ko pa yung Fuck the Distance ba yun, kuya? Oo. Yung Kaya shoutout sa mga banda ko sa Toot the Distance. Actually, naisulat ko talaga yung kanta na yun is like 2018. Oo. Oh, tagal na. 2008. Tagal na, kuya. Actually, yun yung actually, hindi ko siya sinulat. Una ko siyang ginawa is sandali lang. Bago natin pag-usapan yung kanta, paano ba nag-umpisa yung banda mo? Paano ba, ikaw ba yung in-approach or ikaw ang naghanap ng kabanda mo? Yeah, parang naghanap ako ng kabanda ko nung kuya kasi, ewan ko, mabait din yung pagkakataon. Thank you kay Ate Joanne din talaga sa opportunity na yun. Inasa ko ni Ate Joanne ng magpaparantak daw ako sa parokya ni Edgar. Oh, okay. So, hindi ako naniniwala talaga nung una. Hanggang sabi ko, hindi ako naniniwala hanggat walang poster na lumalabas or what. Di yun, tinanong ako ni ate kung sino daw yung kung may banda akong kasama or ako lang mag-isa, nilalagay ko sa banner. Nanonood pala si Ate Joanne. Hi, Ate Joanne. Thank you. Yeah, hello, ate. Ayun. Tapos, hindi ako naniniwalaan to eh. Sinabi niya sa akin siguro, mga August, mga ganun. August niya sinabi yata sa akin. Tapos, parang November yung gig, yung concert. Tapos, ayun, nung sinabi niya sa akin, sabi ko, parang ako na lang yata muna. Yung pangalan ko na lang din. Kasi nasa isip ko nun, kasi mangyayari man yun, at least nakalagay yung pangalan ko, di ba? Kasi dream come true eh. Dati high school, pinapangarap ko lang yun eh. Na kesa ako kung anong ilagay yung pangalan na banda or what. Tapos after nun, madidisband lang naman ulit. E di pangalan ko na lang, akong ganun. Pero nung mga panahon nun, kuya, ang alam ko lang talaga, parang, sige, kaya ko tong mag-isa. Kasi solo lang, na-invite lang nila ako pag kailangan nila ng magulo sa stage eh. Alam mo yun, yung kailangan na lang ng mga buwis-buhay na performance, kaya ako na-invite. Napanood ako, nagtumalon ka sa stage at sinalo ka ng lahat eh. Kasi nangyari yun before sa akin, kuya, parang Chicken Star Christmas party, tumalon ako sa stage, talagang walang tinamaan, talagang flooring lang, diretso lang ako sa floor. Oh? Yeah. Pero pagkabagsak ko gano'n tayo, like islaman ulit, parang walang nangyari kasi pinakita ko lang na rockers talaga ako, di ba? Like, rockers kayo? Sa'yo, ang ibig sabihin, walang sumalo wala, sa'yo. Wala, umilag silang lahat noon. Pero hindi naman masama yung loob ko sa kanila. Hindi masama, kumbaga parang sa sarili ko. Walang nasaktan, walang masakit, walang tinamala, kuya. Next day nga, pagkagising ko, nakatingin lang akong ganyan sa ceiling eh, pinaparamdaman ko kung may nabali sa akin or ano eh. Di ba? Pero wala. Mabait din kasi siguro dahil sa pag-i-skate ko din, alam ko na kung paano bumagsak and everything. So, kasi malayo din siguro. Oo. Kung 10 feet lang yung layo magmula, kasi kumuha pa ako ng buwelo eh. Tsaka sabi ko, kung may tinamaan din doon, okay lang din na walang tinamaan kasi kako babagsak. Galing. Baka nakasakit pa ako. Kaya sabi ko okay lang din. Parang pinatunayan ko lang di sarili ko, like, matibay to, yo. Di ba? Matibay to. Parang yun nga, parang nagyabang ako ng for wala sana. Pero pinakita ko lang din na like, kaya ko, yo. Kaya ko to, di ba? Kamusta naman yung experience mo sa parokya ni Edgar? Yun, sobrang solid nga, kuya, after nun. Kaya nun, kasi nangyari siya, December, na-pull out ko, wala pang isang taon. Di ba? Like, boom! Oo. Yun. Tapos, at sinalo ka ngayon. Tsaka mas masaya. Kumbaga, doon ko talaga naramdaman yung energy ng mga tao. Like, they love me, you know? You know? Ganun. Kaya nga, yeah, part masaya. na yung Chick Magnet nun eh. Part na yun ng Chick Magnet kasi maraming nagmamahal sa'yo sa mga gawain mo eh. Diba? So, salamat, kuya. Sa mga ginagawa mo sa banda or ano. And then, alam mo ba, sa pagiging banda mo, nakita ko yung mga clips nyo sa video eh. Ang galing yung hindi siya pilit yung galaw nyo eh.
makikita mong may angas na Yeah, music. magagaling din kasi kabanda ko Oo. Salamat din sa mga kabanda ko na umuo Oo. nung talaga yun nga, parang sabi ko nga nun, nung bubuuin ko na yung banda, di ba? Like, nag-message ako kasi parang kinakabahan ako nun eh. Sabi ko like, okay lang ako, magsama ako ng mga kabanda. Parang ganyan. So, minessage ko muna yung mga una ko nakakasama, yung mga unang banda na kumuha sa akin, di ba? Like, pwede ba akong ganun? Ganyan. Hanggang sa, yun, may sumama. Tapos sabi ko, ito yung pondo natin. Okay lang ako pag-aralan natin yung mga originals. Kasi ang plano ko kasi talaga nun, kuya, i-play yung mga originals ko. Ayoko na mag-play ng cover. Kasi sabi ko, sayang yung opportunity eh. Sayang yung opportunity na ma-play yung ano eh. Siyempre, pag iba, kasi lagi, kahit na ako'y vocalista, mga nasusunod pa rin talaga sa mga previous band, yung mga kabanda ko eh. Ako parang, sige, ako na. Marami ka na bang naisulat? Mahigit 10 na, kuya. Nice. Mahigit 10. Oo, kung may 20 meron din siguro, ganyan. Ano yung pinakaunang song na na-release mo? At least Yung Leza. Okay. Yeah. Sino ang inspirasyon mo doon? Yung wife ko doon, si Hazel, syempre. Yeah. Kasi nung papunta na siya rito sa Canada noon, yun, dala ng excitement. Actually, wala pa siyang 30 minutes talaga, kuya, na naisulat ko yun. Wala pa. Sobrang bilis. Hindi ko rin alam kung paano nangyari. Na, jajang, na. Hindi ko na alam. Pero ang kinagawa-gawa ko lang nun, kinakanta ko lagi yung ano nun, yung some people want it all, but I don't. Parang doon nabuo yung chords progression niya eh. Sa kanta na yun eh. Doon siya nabuo, doon yung G major 7 na ganong shape ng chords. Doon siya nagsimula, tapos gustong-gusto ko yung pagka-bright niya. Chicheng. Yun. Doon siya nagsimula. Tapos yun, sabi ko sa mga kabanda ko, tugtugin natin yung originals. Pero nga dahil nga limited lang yung oras, so sabi ko, sige, kahit 2 lang sa original, para bigyan ko rin ba sila ng pabor? Kasi syempre, gusto rin lang tumugtog ng iba, di ba? Sige nga ako. Tugtog din tayo, pero kamikaze. Dahil nga yung mga kabanda ko rin, gusto rin kamikaze. Sige, kamikaze tayo. 2 original, 2 cover. Actually, 3 nga lang dapat yun, kuya eh. So, nung mag-play kami, yung sa unang tikim, talagang matigas na lang yung, sige, tuloy natin. Yun. Hanggang sa naawat na kami ni ate. Like. Kasi na-entertain yung mga tao, for sure. Isa pa. Naging di ba? Isa pa. Like, parang ganong moment, kuya. Tapos yun, nung maganda naman yung kinalabasan, na i-pull out namin yung gusto kong mangyari, na i-pull out naman. Marami namang natuwa. Tapos ayun, nagpahinga muna ako, umuwi ako ng Pilipinas. Tapos pagbalik ko rito, parang nag-ask ulit ako sa banda. Okay ba kayo sa na ituloy natin and i-record yung kanta. Dahil okay naman sila, yun. So pagbalik ko nung March, parang 1 linggo lang nagkaroon kami ng gig yung Emo Nights. Then by April, yun, nakakuha kami ng studio. Tapos yun, DIY lang lahat. Kami lang yung nag-recording and everything. Natapos kami ng May. Tapos release na natin. Dapat June 9 siya eh. Kasi nga para kay Hazel, kasi the anniversary. Dahil hindi ko rin alam yung Spotify, meron palang mga waiting period and everything. So yun, syempre, pag ipinost mo, may marami ka ulit maririnig na ang pangit naman ng recording and everything, di ba? Blah, blah, blah. But for me, it's like, masaya ako kasi hindi na alam na kami lang yun, di ba? Hindi kami, alang sa financial thing, hindi, kami lang. Tsaka sasabihin naman nila na masarap talaga yung yung naglalabas ka ng sarili mong song sa galing lahat sa hard work mo, paano ganon, i-record. Salamat din talaga sa mga banda ko. Salamat kay Sandy, kay Mr. Teki. Siya yung bahista namin. Tapos siya na rin talaga yung nag-mix and everything. Nice. Siya rin talaga lahat. Kaya masaya ako sa mga kabanda ko. Yan.
mga cute sila. mga cute na yan. Yun, tapos na lang yung yung mga members ng Arto, at least ma-shoutout. Yeah, Arto band is like si Wiljan yung drummer namin, kuya. Si Wiljan, isa rin yan. Si Wiljan, dati ko na rin siya nakaka-jam sa skate tsaka sa isang banda na nagawa namin before. Tapos si Cedric tsaka si Andre, yung dalawang gitarista na magkabanda rin sila dati, na naka-jam ko din sila sa Kamikaze nung na-invite nila makijam sa kanila. Tapos si Sandy naman, out of nowhere. Si Sandy naman may banda siyang Ozawar, like talagang death metal or metal. Siya ba yung mahabang buhok? Oo, na chubby, na pero cute. Kasama namin yun nung naghatid kami sa... Oo nga, yeah. Siya yun, kuya, si Sandy. Oo. Tapos ayun, nung sinama siyang... Actually, sinama siya nung drummer namin. Hindi ko naisip si Sandy noon. Sabi ni Will, yung drummer ko, si Sandy yung kuhanin namin. Hindi yan, sabi ko, sige, pasok natin. Kung sino yung pwede. Kasi sa akin, wala talagang idea. Gusto ko lang makapag-play, makapag-perform. And nakita ko naman yung chemistry ng banda. Masaya, okay. Okay siya, lahat kami, rockers. That's good. That's good. At least, then may new release ka. Lately lang mo nilabas. Yung, yung The Distance. Actually, inaral lang din namin siya. Sobrang fresh kasi ang tinugtog namin nung parokya, kuya, yung Leza tsaka yung Corny. Oo. Yung Tapos, Corny song nyo rin yun. Original ko din yun. Naisulat ko siya nung 2019. So, ayun. Tapos, pagkatapos namin i-play yung Leza, na-release namin nung June. Tapos, July. Tapos, nung July, medyo busy kami sa mga tugtog eh. Tapos, August, sabi ko, gusto ko mag-release ng English song. Tapos, sabi ko, meron akong English song na yung Fuck the Distance nga. Kompleto na yun. May gitara na riff yun, tapos and everything. Ilalatag ko na lang ulit sa kanila. Nagustuhan din naman nila. Ayun, hanggang sa, ito na yung second song. Yeah, okay yung, narinig ko rin yung Leza. Not so much, hindi ako nag-concentrate pakinggan para at least magkaroon ako ng feedback or comments, pero next time siguro pakikinggan ko yun. Yeah. And then yung ito, nag-concentrate ako dito sa hirap banggitin Fuck the Distance. Pero syempre, iba Ibang-iba yung new song mo from Liza. Yun ang masasabi ko. Malayo yung riff. And everything, yeah. I think siguro kuya sa may F the Distance nga. F the Distance. Yeah. Siguro mas nailabas ko ako talaga no. Mas nailabas namin yung tunog nung banda. Kasi yung dalawa kasi influence talaga, although lahat naman kami nakikinig kami ng urban dub and typecast and everything. Parang kasi nung naisulat ko talaga yung F the Distance, parang sabi nga nung dating mga nag-comment nung 2018, parang typecast yung dating. Dahil nga ganun din yung mga trip ng mga kabanda ko nun. Favorito nila yung typecast. Actually yan sila Cedric. Talagang puro cover nila mga typecast. Oo. So pero, siguro dahil iba rin na nailabas nyo rin siya ng hindi typecast thank you kuya. Thank you. Kasi lahat ng nag-comment like, oy, typecast Parang alam mo, okay. Parang masaya na okay, typecast siya na ilinya ka sa ganong bagsakan, pero at least nung sinabi mo nga na may sarili ring tunog, di ba? Like, hindi syempre ang daming music lahat ng mga new song ngayon masasabi mo na lang na parang kinuha to nung 1960s, mga ganun. Kasi lahat naman tayo may influence doon mag-uumpisa yung music mo influence talaga doon ka makakaroon ka ng at least reference mo paggawa ng music. Pero Arto pa rin yung yung music na yun para sa akin. Thank you. So, thank you kuya. At least masabi namin kami talaga yun, di ba? Oo.
Wala. Para sa akin, wag niyong isipin ng iba. Isipin niyo Yeah, kung saan kayo hindi masaya. kuya. Sabi Oo, ko nga, I isipin care but I don't give a fuck anymore. oo, oo. Oo naman, kasi lahat naman tayo siyempre at merong babato sa'yo. Yeah, Mga meron hindi kuya. Pero magagandang sa'kin bahala sila. oo. Bahala na sila diyan. For me, music just like, focus, gawa lang kayo ng gawa. Wag niyong tigilan gumawa ng music kasi millions of, artists talaga na nandito sa mundo. Di naman din sila tumitigil. They just want to share, Mm. 'di ba? So, ano lang 'yan, hayaan mo sila. Yeah, hayaan sila. Oo, hayaan mo Totoo yun sila. kuya. Oo, Yeah. Marami isipin pa nila actually next year, marami pang mm, may niluluto. Marami pa kaming lulutuin kuya. Sabi ko nga kasi yung oo, 10 songs na yun kung i-release, asikasuhin namin next year and oo. everything. Siguro Gaga marami pa. gawa Kasi yung kayo ng sa akin lang ng yun. album. Yeah, sa akin lang yun kasi may plano rin kaming gumawa ng kanta yung as a band na talaga, yung Oo, hindi yung from scratch yung kami lahat. mm. Pero siyempre dadaanan na rin muna namin yung mga lumang kanta ko kasi andun na rin 'di ba? Sayang Oo. din eh. And then sayang ang yung mga 'pag may nasulat ka na lumang-luma, Yeah. balikan mo at, siyempre Brainstorming na lang kami nun kuya. oo, kung may mga changes natural naman yun. Pero at Mhm. least, yun yung yun yung umpisa ng pagsulat mo, eh. Ilabas mo rin siya. So, yun. Yeah. Anong mga plano na matatanggap namin at maririnig namin sa Arto soon? May mga plano ba, gigs or music ulit? Ano bang plano natin? Siguro ang plano ko lang talaga kuya is like, dating-dati pa like gusto ko lang maka-inspire ng tao I want to inspire people kuya. That's my main plan or goal sa kahit anong paraan. Like maybe through music, through film, or through poetry. Then pero ngayon kung sasabihin mo siguro plano ko yun, kung mas more on details siguro next year is, siyempre makapag-tour kahit sa Canada, 'di ba? Yung No. banda or makatugtog outside sa BC. Malay mo na parang nagkakaroon na kami ng hint, 'di ba? Uy kuya Go. baka naman. Yeah, yun and, Bili ka ng siguro ticket mo sabay ganun. Okey ako. release release din ng kuya, release pa ng kanta. Then makagawa ng music video, makagawa ng kanta na makaka-inspire sa mga tao, makagawa ng, parang mga clips or videos din na makaka-inspire sa mga tao. Yeah, I always think about people, kaya nga sabi nila like parang wala kang pakialam but I still care but in my own way na lang, you Mm. know? Yeah, Kumbaga totoo yun. hindi nila nakikita talaga yung like, marami kang maririnig na kung ano-ano, blah, blah, blah. But God knows, like I'm doing it for my people, Oo. Yeah, I just want to inspire people kasi sabi ko nga, darating ang araw na lahat tayo maglalaho sa mundong ibabaw, 'di ba? Yeah, Para totoo yan. kahit papaano maka-inspire ka man lang sa mga kabataan na at least naging mabuti kang ano mo yun, miyembro ng society, 'di ba? Nakatulong Oo ka sa naman. iyong, gano'n. Although marami rin akong sablay, marami rin akong kasalanan, 'di ba? Hindi naman ako perpekto, pero Wala naman, I'm trying walang to be better version of myself every day. Yun lang din oo, kuya ang ano ko. oo, walang perpektong tao siyempre maliban kay Wala, wala, perpekto. wala, wala. Sabay Wala, ganun. wala talaga. Oo, I'm trying, 'di ba? I'm oo, trying na yun lang. All my plans and goals is like magkaroon ng unity ang sambayanan. Pero I know it's hard, pero I just like make it on my own way. That is Artoism. oo. Ngayon nga may unity kasama natin ang mga kamag-anak mo, mga kaibigan mo, mga Kaibigan, nakakakilala sa'yo,
nandito sila para Yeah, mapanood. salamat kay Kuya Jugs Di ba? din, di ba? Nadaan Si sila Kuya dito. Jugs. Like, Oo. Siyempre, busy si Kuya na-surprise ako Jugs doon, eh. Kuya. Like, wow. That's wow. Oo, Hindi ko in-expect yung nakakatuwa. ano mo sa akin. Sa akin naman, in-invite ko si Kuya Jugs na bigyan ka ng sorpresa. Pero hindi Yeah. ko in-expect dahil alam kong busy si Kuya Jugs. But I just want to invite him because siyempre, alam ko natuwa siya sa iyo. Natuwa sila Kuya Kelvin sa iyo. Natuwa ako sa iyo. Siguro sino man Salamat, ang mga Kuya. nakaka-appreciate sa'yo, yun. Yeah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kaya hindi ko rin in-expect na makakasama natin si Kuya Jugs na lalabas dito. Natuwa ako at sinuportahan tayong dalawa, and then siyempre lahat Oo ng nga, mga Kuya. taong nanonood ngayon, bago Yeah. tayo magpaalam, siyempre Yeah. grabe, maraming salamat sa'yo sa oras mo, Salamat, Art. Kuya. At Masaya ako, sabi ko nga, Kuya, masaya akong tumutulong sa kapwa, Kuya. Wag lang financial. Oo. Wag lang financial. Totoo Yeah, actually, yun yung nagiging reklamo sa akin sa bahay pag sa ibang tao, bait-bait mo, pag ganyan. You know, like, masaya akong tumulong, Kuya. Like, kung ano yung kaya kong i-offer, I'll do it. Para minsan nga nagte-take advantage na iba or ano, pero okay lang, may balik yan, hindi man sa inyo or sa ibang pagkakataon. Yeah. I-balance Sabi mo ko lang. nga, sa gusto ng tulong, I'm willing to help, wag lang financial. At Oo. alam mo yun, medyo ano yan eh, medyo tayo may bilis na binabayaran. Oo, and then kung sa mga sinabihan mo, kung sinong mga naboboring diyan, kung gusto mong mabuhay, ibig sabihin, mabuhay yung araw mo, magkaroon ng buhay yung araw mo, sumama ka kay Artu. Marami kang matututunan. Salamat, Kuya. Salamat, Kuya. Salamat, Yun. Kuya, kung yun lang din naman ang gusto ko sa lahat na nakikilala kong tao or nami-meet kong tao, kung yung may mapulot sila sa akin. Kung sablay man yung nakita mo, o ngayon alam mo na sa susunod dapat hindi gano'n, di ba? Kumbaga, kung alam mo nang mali ako, o at least on that case, may tama pa din, di ba? Nakita mo yung tamang gawin, wag mo nang gayahin yun, sablay nga eh. Or pag alam mong sablay, wag mo nang ipagkalat, i-keep mo na lang. Oo. Grabe. Gano'n. Basta masaya ako, Kuya. Sabi ko nga, masaya ako sa nangyayari sa buhay ko, and I always pray na lagi akong bigyan ng lakas at kaisipan para ipagpatuloy itong mga ginagawa ko. Siyempre lahat naman tayo dito parang immigrant or naninirahan sa ibang lugar na siyempre puro trabaho. Kailangan mong bigyan ng enjoyment naman yung sa side na yun. Para yun din siguro masabi ko sa kanila, Kuya, yun. Ano lang, wag kayong mag-focus sa mga ibang bagay na alam mo yun. Basta the best is makilala niyo yung sarili niyo eh. I think yun yung pinaka-importante sa akin, like kasi once nakilala niyo na yung sarili niyo, you don't give a fuck anymore sa mga sinasabi nila. Kumbaga, sa kanila na lang yun, di ba? Pero you know to yourself, kung sablay ka man minsan, it's like, okay, pero keep pushing yourself to be a better version, you know? Like, okay, sablay ako ngayon, pero bukas, kung sablay pa din, siguro sa isang araw, hindi na. Kung hindi pa din, baka next week, or baka next month, or baka next year. Di ba? Like, yun. And, yun, mahalin niyo yung kapwa niyo, yo. Respeto ang pinakamahalaga. Respeto niyo. Kung hindi niyo sila trip, respeto niyo pa din, di ba? Kung hindi niyo trip yung ginagawa nila, ano kaya? At umiwas na pag ayaw nyo sila. Umiwas na. Hayaan na lang sila kung ano yung trip nila. Sa ito, hindi lang sa music or what, as a human being, you know. Siguro pinakamagandang ano lang is like respeto. Respeto talaga sa bawat isa. Kung hindi nyo sila trip, okay, wag nyo na lang palalain or wag na lang kayo mandamay ng ibang tao or lasunin yung isip nila na
Yun, ganun. Basta, I just want a peace. I want peace. I want peace. Ngayon, parang naglalabas ka na ng sama ng loob mo. Minsan kasi, parang ganun. Hindi naman sama ng loob, kuya. Parang parang may mga taong matitigas yung ulo pero hindi mo naman sila mai-please, di ba? So yan, para sa akin, maraming ganyan eh. Ang kailangan mo lang ay yung intindihin yung sarili mo. Kailangan mong yung sarili mo na lang yung i-please mo at bigyan direction yung sarili mo. Kasi yung sarili mo lang ang mag-guide sa'yo para maiwasan lahat ng mga negativity na nakapaligid sa'yo. Di ba? So, hindi naman po sa pagiging selfish, kuya. Hindi nga sa pagiging selfish. Ito nga nabuo kong thoughts or ideas. Sabi ko nga, kasi parang yung mga taong nagmamahal sa'yo talaga, yung talagang may care or pag ikaw lumago ka as a human being, sila rin yung makakasama, sila yung maikinabang ng mga bunga mo eh. Diba? Sila maikinabang ng mga prutas mo eh, na ginawa. Kasi nga, kailangan mo na, hindi mo naman kakainin yung prutas mo, diba? Para sa kanila talaga yun, diba? The fruit of life. Para sa kanila yun, kaya wag silang mainip. Or, basta, malalaman mo yung totoo at bilang lang yan. Bilang lang yung magtsatsaga sa'yo. Minsan 2, 3, 4. Diba? 5. Si Pedro nga, inano pa si Jesus eh, di ba? May Bible verse pa tayo, di ba? Sige. Natuwa pa siya eh, di ba? Isa sa kanang kamay pa yun eh. Paano pa kaya yung mga, alam mo yun, yung mga sinong tao lang, di ba? Or na-meet mo lang along the way. Just like always ready na, sabi ko nga, people are come and go. Dapat matanggap mo sa sarili mo yun na pag may ginagawa ka ngayon at umalis yung tao, hindi kasi naman, okay lang yun. You need to keep, gawin mo pa din, di ba? Hindi naman dahil iniwanan ka na, is like, stuck ka na doon, hindi mo na magagawa, di ba? Totoo. Kung patuloy mo lang, may darating at darating, may papadala sa'yo na, and much better person. Yeah, may papadala sa'yong gantimpala. Yeah, yun lang, ganun lang lagi, kuya. Like, always think positive, share the positivity, and keep your negativities, kahit yung mga cavities mo. May mga side joke pa tayo. Pero pumapasok naman, kuya. Pero parang salamat ng marami, tol. Salamat, kuya, sa pagkakataon na to at nakapag-share tayo ng thoughts and experience. Salamat po. At first time ko ma-interview actually. Dati puro sa work lang ako na-interview, sa mga job interviews. Pero ngayon, di ba, nagkaroon tayo chance na. Laging ako yung ini-interview ng mga pag-a-applyan ko. Ngayon ako ang nag-i-interview. So, yun. Pero masaya kuya. I love sharing. I love sharing my thoughts and ideas. And salamat po dahil sa dinami-dami nung nandito rin sa BC na nakasama natin, di ba? At na-welcome ako sa dami ng artist na alam ko marami pang darating, kuya. Marami pa. Sabi nga ni Kuya Jukes, pagpatuloy mo yan, gawin mong investment yung pakikipagkilala sa mga artists or ano. Kasi malaking bagay yun para sa kanila na at least may isang tao na nagbibigay ng hindi aliw eh. Parang confident na itong taong to, itong lugar na to, safe ako. Parang ganun. Di ba? So, pagpatuloy mo yan. Pero bago ka magbigay ng ng mga last words mo para sa 7 last word ba to, kaya 7 last word? Oo, para ibigay mo yung invitation mo sa bagong kanta mo, mga future projects mo. Mag-shoutout muna tayo sa mga nanood. Siyempre, shoutout kay Ate Grace Navarro. Yeah, shoutout kay Ate Grace yan, sa The Uncles. The Uncles. Yan, shoutout sa kanila, sa Chicken Star, kay Ate Joanne. Sino ba? Yung mga kaibigan. Yan, si Vila, andito rin kanina. Kabanda ko, kay Cedric, kay Will, kay Sandy, kay Andre. Sakto, 4 sila, di ba? Nandito, Araw and Quiver, banda. So, VL app.
Yeah. Artist din siya, kuya, yun. Sa pamilya ko, syempre, sa Galang family, Kayles family. Ay, pinsan Ayan. mo, si Jasmine. Yeah, pinsan ko, yan, si Jasmine, kay nanay, tatay, sa mga kapatid ko, kay Neo, shoutout kay Neo, kay Hazel, eto na yun, si Daddy, sa lahat tong ginagawa ko is para din sa inyo, you know. Si Francis. Kung ako'y magtagumpay sa buhay, or, you know, yeah, gusto ko lang maka-inspire ng tao, you know, and remind them na there's a God. That's one of my goal. Like, remind you guys, remind all the human beings, like, there's a God. Huwag kang mahiyang tumawag, because like prayers give you hope, to be honest. Kung mga panahon na walang-wala ka na, dasal ka lang. Kung mukhang niloloko mo yung sarili mo, at least, di ba? It still gives you hope. Yun lang. And yeah, gusto ko lang paalala sa yung, may nagmamahal sa'yo at may naniniwala sa'yo. Mukha lang wala. Hindi mo lang kasi nakikita kasi nga you're blind. You're deaf and ayaw mong lumabas. You know, takot ka eh. Don't be scared, yo. Message mo ako, usap tayo. Kung nalulungkot ka, yun lang. And, Message nyo si Arto, open yan para kung ano gusto nyo pag-usapan kasi let's talk about it. Thoughts, kumbaga. Yun. Sablay man ako. Invite mo na sila sa mga projects mo at mga bago sa'yo. Bago tayo. Ayun pala, check out nyo yung banda ko, Arto Band, or hanapin nyo sa Spotify, arto.ph. Then meron din kami sa social media, Facebook and Instagram. Check out nyo yung kanta namin, yung Leza, at saka yung Fuck the Distance. And check out nyo yung merch ko, Arto. Yung cup ko hindi ko makita, yung WhatsApp Rockers, yung page ko din na WhatsApp Rockers or channel. Check nyo din yun. I-check nyo din yung health nyo kung okay pa, di ba? Mahalaga rin yung health nyo, yo. Huwag nyo rin mababayaan yan. Kaya lagi nyo rin dapat i-check yan, hindi lang yung mga jowa nyo. Check yourself before them, di ba? Kung okay ka pa. Yun yung bagay. Ang daming liko nun, pero may tama eh. Yun lang, check yan. Ano pa ba? Yun, kung gusto nyo ng kausap, message nyo lang ako. Kung gusto nyo ng tulong, kung ano man yan, message nyo lang ako, let me know kung ano yung maitutulong ko. Kung gusto nyo mangutang, punta kayo sa bangko, wag ako. Or gusto nyo ng financial support, hindi din ako. Pero kung kailangan nyo ng tulong or kaibigan or somebody to talk to, I'm here, you know. And just like to remind you, there's a God, you know. Yes. Hindi ko lang alam kung ano yung name niya. Maybe sa iba, Jesus, Allah, Jehovah, or Yahweh. Just like reminds you, there's a God, yo. And yeah. Love your people. Respect your people. Respeto natin yung isa't isa, pinakamahalaga yan. And yun lang. Di ko na alam kung ano pa sasabihin ko sa inyo, pero yun lang. And salamat, Kuya Bipoy. Salamat, Kuya. Salamat ng marami. At nakilala pa namin mabuti, hindi lang nung time na yon at syempre dito sa Alternative Live Talk para sa lahat ng kilala natin at mga syempre artists. Kung ano ka pa dyan, pwede ka dito syempre. Open dito eh. So, yun. Salamat ng marami, Arto. At maraming salamat sa iyo, Kuya, at binigyan mo ako ng boses. Ito yun. Hindi, walang problema. Alam mo, nung nakita kita it's about time ka para mas maraming makakakilala. Parang yun. It's time to do. Parang ganun eh. Pero, salamat, Kuya. Na-appreciate mo ako. At salamat sa mga nanood, sa mga kamag-anak mo, sa mga kaibigan mo, sa mga kakilala natin. Salamat sa inyo. At shoutout sa Vibe Ants, Kuya Ralph, Brian, si Double Bry, Toronto. Sa inyo, sa lahat ng production, sa shoutout sa lahat ng kaibigan, supportahan niyo yung mga kaibigan niyo. Siyempre, Daichi Worms din. Supportahan niyo yung ibang tao kayo mo. Sa Daichi Worms, sila Kuya Jugs, Kuya Kelvin, Kuya Chino, si Kuya Jazz, si Kuya Mikey, si Kuya Zami, PV, sa lahat. si Ma'am Julie, siyempre, sa lahat. Sa lahat po, salamat sa lahat. Was a good experience. Sorry din sa mga nagawan ko ng kasalanan. Sana napatawad yun na ako. Or, you know. Yun lang din.
ka na namin. Sabay ka na rin. Patawad ko na kayo. Pero yun, maraming salamat po. And yun, respeto lang sa isa't isa at piliin mong maging mabuting tao. And yun, inspire people. Inspire your people. Okay. Thank you po. Thank you. And have Salamat a good night. Have a good weekend. Enjoy. Yes, you too po. Maraming salamat. Too much. Don't drink too much. Hindi naman po ako nagiinom. You know, hindi naman ako umiinom, kuya, di ba? So, hindi po pala mukha lang ako lasing, pero hindi ako nagiinom. Hindi. Ng alcohol. Sa lahat ng umiinom kasi weekend ngayon. Oo nga pala. Sa lahat ng naglalasing dyan, umuwi kayo sa bahay nyo, wag sa ibang bahay. Ay, naku po. At don't drink and drive. Kumbaga. Good night. Yeah, don't drink and drive. Yeah, good night. Thank you po sa lahat. Love you all. Love you all. Peace. We're out.